Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Ang tetbahan sa bahay nag-turn into away pamilya. Nako! Push mo yan, te. Push away. Dahil kapag family, dapat bate-bate. Bawal galit-galit sa Team Pula! Whether we like it or we love it, pamilya ang always to the rescue. Dead man na sa petty fights, hindi naman nakaka-pretty. Sama lang ng loob ang makukuha natin. Dapat masayang family trip lang ang pwede, di ba, Team Puti? Eto na ang one big happy family nyo, ang face-to-face harapan. Hangarin nila ang mapabuti ka, kaya wag nang matigas ang ulo at makinig sa ating harapang tagapayo. Una na riyan ang wag patol ng patol. Yan ang panayang bilin niya. Hindi ka gulay para maging patola. Approve yan sa ating guest psychiatrist, Dr. Mariano Gagi. Tigilan na ang sana all comments sa sweet post nila. Galaw-galaw din, di ba? Tama ba? Dr. Love, Brother June Banag. Mag-verify muna bago maniwala. Advice yan ng ating legal expert, Attorney Lorna Capunan. Eto na ang verified and certified award-winning host, ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! Sinong sisimangon? Face to face! Sinong ingiti? Face to face! Inyong bangayan? Face to face! Huwag talikuran, harapin mo face to face! Pagandahin natin ang ating araw sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa. Sa abot ng ating makakaya, hindi ba? Agree ba kayo, Ryle and Tuesday and Trio Tagapayo na magiging okay ang lahat basta kasama ang pamilya? Yes. Opo. Tayo ang magkakapamilya dito kahit anong problema pa yan, tama? Tama. Tama. Yan ang ating kanta para sayawin natin ang pamilya. Yes, I agree. Oo, di ba? Opo, ang ganda talaga. Kaya tingin nyo ba ang magaling sumayaw ay nandito sa Team Pula? Oh, hindi yata. O nasa Team Puti? Hindi din. Hindi na ako lalayo! Sa aking puso't isipan. Galing! Kulang ang binigay mo. Ay, sumasayaw po yung upuan natin. Ay, isama mo na yung upuan. Ayan, okay. Ang ganda ng message ng kanta, pamilya. Ito ang tunay na bida, pero para kay Tess, hindi sa lahat ng pagkakataon, nasaksihan daw niya, kung paanong ang sariling anak mismo walang pakialam sa nanay nila. 10 lahat ang anak ng kapatid niya na mild stroke. Ni isa, walang kumakalinga sa nanay. Paano nangyari yun? Nagpapasahan ng responsibilidad pero hanggang kailan ang turuan? Labis na naawa si Tess sa sinapit ng kanyang kapatid na si Fe. Na-stroke na nga, pinabayaan pa ng mga anak. Asa ng hustisya para kay Nanay Fe? Hanggang sa nagkasakit na lang si Fe, hindi man inintin ng mga anak niyan. Kahit andyan yung mga anak niya, nag-away-away pa yan sa harapan ni Fe. Imbis na matulungan, hindi niya tinutulungan.
Imbis na magpakabait, ini-stress pa nila yung nanay nila. Saka mahilig makipag-away yung mga anak niyan dito sa labas. Ang tanong, mga anak lang ba ni Fe ang may kasalanan? O pati si Fe na ina ay may kapabayaan? Ate Pe, kasalanan mo rin yan eh. Kasi kung pinag-aral mo yung mga anak mo, sana meron sila magandang trabaho ngayon. Nakakatulong pa sa'yo, di ba? Hindi niya raw sukat akalain ang kapalaran ng kapatid sa kamay ng mismong mga anak nito. Tess, humarap ka na! Ayan. Okay, Tess. Ano ang problema? Parang napakamasalimuot. Ang kapatid ko po kasi nagkaroon ng may stroke. Ngayon hindi ko po alam kung paano po siya mapapagamot. Ngayon yung mga anak, marami naman po siyang anak, hindi po nakakatulong sa kanya. Okay, so nasa poder mo ngayon yung... Opo, magkasama po kami ng kapatid ko sa isang bahay. Ah, yung 10 anak, nasaan? Andun din po sa amin. May mga pamilya na po kasi sila. Oh, sama-sama yung 10 anak. Hindi po, yung iba na nasa, nasa biyanan nila. Tapos yung po, nandyan po sa bahay. Ilan na lang ang nasa bahay? 5 po sila nandyan. Pero matatanda na, mga nakatapos na. Hindi po. Hindi po rin sila nakapag-aral. Ha? Sino? Yung lahat ng anak? Opo, kasi wala po silang mga birth certificate. Kasi po sa bahay lang po kasi nanganak yung kapatid ko dati. Usok pa po dati yung Grabe sa bahay. Talaga ang sitwasyon ng ibang tao. Biro mo, tumanda na tagkapamilya na, wala silang birth certificate. Kumuha po kami ng birth certificate ng anak niya na peke lang. Yun po Pero hindi pa rin sila napag-aral lahat. Hindi po sila nakapag Ay, hanggang grade 3 lang po. Itong mga natira sa'yo, anong pinakabata? Anong edad? 15 years old niyang anak. 15? Oo, yun po yung bunso niya. Pero hindi rin nag-aaral? Hindi po. Pero nag-alis po siya. Kahit po may baby siya. May baby na yung 15 anyos? Hay, talaga naman. Ayun ang nangyari. Mahirap, mali ang palakad, tinakpan ulit ang mali, hindi ginamot. Ayun, talagang tuloy-tuloy na yan. Biro mo, 10 pamilya po yan na hindi nakapag-aral ang mga magulang. O di, mag-aanak ulit yung 10. Ganun na naman yung cycle. Ito naman ang tunay na main character sa kwento ni Tess. Ang kanyang kapatid na si Fe. Humarap ka na, Fe. So, Fe, ikaw yung na-stroke. Opo. Mini-stroke lang naman. Opo. Pag sinabi mong mini-stroke, anong nangyari sa'yo? Hindi ako makapagsalita. Hindi ka makapagsalita. Kailan nangyari ito? Ngayon lang pong 2025. Bunganga lang po niya, tsaka itong kabila niyang kamay, hindi Anong sabi ng doktor? Nahingian ko po siya sa center ng gamot, kaso kulang po yung binigay nilang gamot na para inumin niya. Kailangan talaga niya ng, ng tulong. Pero itong mga anak ang inirereklamo ninyo. O eto na. Eto naman po, nandito ang 4 na anak ni Nanay Fe na isa-isa natin silang tanungin kung bakit hindi nila tinutulungan ang nanay nila. Heto na sila, Berna, Edward, Angel at Nunoy. Humarap na kayo. Ayan, tatanungin natin sila, bakit hindi ninyo tinutulungan ang nanay nyo? Ang kanilang sagot sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, ang mga anak ni Nanay Fe, taas ang kamay. Ayon, taas ang kamay. Lahat silang 4, pero 10 kayong magkakapatid. Sila ba, Nanay Tess, ay kasama pa ni Nanay Fe?
Ito pong tatlo, pero si Berna, iba po yan. Okay, pero yung tatlo, si Nunoy lang ang may trabaho. Opo. Magkano kinikita mo sa isang buwan, Noy? Depende po kasi yun. Pag may malakas po yung gawa, kung may gawa naman, okay. Pero kung wala, Wala rin. Kayo, meron bang mabigat na dahilan na kinikimkim kayo bakit hindi nyo magawang tulungan ng mama? Angel, meron ka bang gustong sabihin? Parang naiiyak ka. Ito na yung pagkakataon mo, ano mo ang ginagawa ng face-to-face. Hindi kayo nandito para husgahan kayo o tapakan pa kayo gayong naghihirap na nga ang buhay ninyo. Gusto naming malaman, maunawaan para mas matulungan namin kayo ng ayon. Sige, Angel, sabihin mo na. Ito na yon. Wala, hindi na siya makapagsalita o iyak na lang na iyak. Ikaw na lang ang magsabi, Angel. Sige, yung tunay. Yung tunay na sitwasyon, bakit hindi mo matulungan ng nanay mo? Gawa rin po kasi na may dalawa po akong anak. gusto ko man po siyang tulungan. Pero hindi po naman gawa dahil di po ako napagtapos eh. Hindi ka naman kailangan nakapagtapos para magtrabaho. Elementary lang po na napag-aralan ko eh. Pero di ba, 10 kayo magkakapatid? Nasaan yung yung 6, hindi rin ba makatulong sa nanay ninyo? May mga kanya-kanya na rin po yung pamilya. Berna, ikaw. Ikaw ang pinakamatanda sa kanila. Ikaw yung sumagot. Nasaan yung 6? Yung anim, yung po, 3 na po kasi yung wala sa amin. Bali, na lang po kami, 9 na lang Mas po kami matanda sa'yo? nabubuhay. Yung namatay po, panganay din yun, mas matanda sa akin. Pero ako na po yung pinakapanganay sa kanilang lahat. Yung ibang mga kapatid ko po, may mga asawa na pamilya na rin po. Oo. Pero 5 ang anak. Ang hirap, ate ko rin. Hindi mo alam kung anong uunahin mo, sarili mong pamilya o yung pinanggalingan mong pamilya. Pero I think dahil sa dami nila, kaya nila gawa ng paraan yan eh. Tulong-tulong na lang. Pero gusto ko ngang ma-pinpoint bakit. Kasi yung paraan maiisip natin ngayon, Riley. Pero bakit? Nung maliliit ba kayo, pinabayaan ba kayo ni Mami? Hindi ba kayo kinalinga? Hindi ba kayo binigyan ng mga pangangailangan? Pwede tayong maging matapat dito kasi paano natin malalaman kung ano ang solusyon kung wala tayong katotohanan, di po ba? Berna, Sa sagutin akin mo. naman po, hindi naman po naging pabaya si mama sa akin. Sa amin magkakapatid. Talagang nasa amin lang siguro yung pagkakamali. Ba't nang kaganto ay magkakapatid? Tatay nila, wala na. Nag-ibang asawa na kasi. Ayun, hindi na natutukan yung mga anak. Kasi maglalagay ng pagkain sa mesa. Magpupunas muna ng luha ang mga magpapamilyang ito habang tayo po naman ay mag-iisip kung ano bang ipapayo natin at itutulong sa kanila. Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Parents Welfare Act of 2025. Meron na palang ganun. Kapag inabandon na ang magulang, ay pwedeng makulong ng 6 to 10 years at magmulta na hindi bababa sa 300,000 pesos ang mga anak na nag-abandona sa kanilang magulang. Pero Attorney Lorna, ano ba ito? Ano ang mga sirkumstansya para pwedeng kasuhan ang mga bata? Unang-una, yung Parents Welfare Act, hindi pa batas. Kasi unfortunately, hindi po pinasa nung 19th Congress. So, kailangan renifile ng 20th Congress ni Senator Panfilo Lacson. Ang problema dyan, yung tinatawag na sandwich generation. Ang nangyayari ngayon, sandwich sila. Kasi sila, mga anak sila, pero parents pa rin sila. So, nasa sandwich sila between their obligation to support their parent, their mother, and their own obligation to support their children. Yun ang komplikasyon, walang Yun ang pera. complication. Yes. At saka, ang problema, yung culture natin. Hindi kailangan, ang sabi ng mga against the bill, hindi mo mali-legislate ang pagmamahal. You cannot legislate love and affection for your parents. Kasi, ang sinasabi natin, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. So you cannot legislate that kung may exception yung proposed, Kunyari, victim yung mga anak ng abuse, victim ng negligence, or sinasaktan,
Walang obligation. Kumbaga, talaga walang yan. iya yung mga magulang. Bakit mo tutulungan? Tama. Ganon. Ay, At saka, ngayon, yes. at saka hindi naman hiningi ng mga anak na sila'y iluwal sa mundo. Tama. Oo, palagay ko. Maganda yung maganda yung hangarin. Maganda yung ni Senador hangarin. Hindi lang Lacson. yun, lalong-lalo na ngayon, maraming illegitimate children. Sa proposed bill na yan, yung obligation to give support to the parents also applies miski na illegitimate child ka. Ay. Kailangan rin mag-support ka sa mga parents. Komplikado. Ito'y salamin talaga ng eto na. Sobrang kahirapan na paulit-ulit mula nanay, naging lola, hanggang anak, hanggang apo. Ganun ang magiging sikulo ng kanilang buhay. So, alamin natin, ikaw, nakikita mo ba yung liwanag sa napakadilim na kuwebang ito? Ang dilim-dilim, Ate Kuring. Pero subukan natin, hanapin yung liwanag. Siguro, definition muna tayo, Ate Kuring. Ano ba ang family tsaka relative? Magkaiba yan. Relative ang tao na meron kang dugo o may sinishare ka na genes. Kamag-anak. Kamag-anak mo yan. Yan, ang relative. Pero ang pamilya, pwedeng hindi mo yan kadugo. Pwedeng taong nagmamalasakit sa'yo, kapitbahay na nagbibigay ng kalinga, kaibigan o kung sino man. Kayo, sabi mo, Ate Berna, walang pinakitang masama, kinalinga kayo o ano. Bukod sa paramdam ninyo na relative nyo ang nanay nyo siya, mas kailangan niya ang pamilya. Yung kalinga na kasama ng konsepto ng pamilya. Yun yung liwanag na hinahanap ni Ate Kuring. Kasi sa ngayon, masalimuot, hindi namin madama. Tama, wala kaming sinisisi, pero meron kaming hinahanap na hindi namin makita. Paano ba yon? 10 kayo. 'Di ba? Tama na ang sisihan siguro. Ito na ang nanay nyo, may sakit, may edad na. Nanay ka na rin, Berna. Gusto mo ba paglaki ng 5 mong anak, pag ikaw ay na-stroke, ganun din ang magaganap. Ang hirap, 'di ba, maisip? Yun. Sikulo. Palagi ko tama yun, nasa kanila na yung pagbabago eh. Kasi tapos na ito eh. Tapos na ang kanyang pagpapalaki sa kanila, tumatanda na rin siya, nagkasakit pa. Nasa sa inyo ng mga bata ito ngayon. Kung paano nyo mababago yung buhay ninyo, ang babata pa ninyo, pwede pa ninyong baguhin yan. Ikaw naman, Ryle, anong tingin mo? Ako, Ate Kuring, nung nanay ko po yung nangailangan, buong pamilya nagtipon-tipon. 5 lang po kami sa pamilya at talagang may kipagpatayan po kami para sa isa't isa. Kaya para sa akin bilang anak, hindi ko maintindihan kasi 10 sila eh. Yes, may mga anak na po sila, pero ano ba naman yung magtabi kayo ng konti? Kasi yung konti na yun, kung 10 sila o 9, maiipon yun kahit paano makakatulong o kaya oras man lang mabigay sa nanay nila. Pang-maintenance man lang. Opo. Ayun. So, sana naiisip ninyo itong sinasabi namin, ha? Hindi yung puro, ay, mahirap kami, may 2 akong anak, paano na? Humanap kayo ng trabaho, magbanat kayo ng butot kumita. Okay, pakinggan natin ang mga payo ng nasa puti. Ang kanilang sagot sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, pakinggan natin ang mga payo ng nasa puti. May papayo ko lang sa inyo bilang the base of experience sa mga anak ko. Kayo ay marami naman kayo. Ikaw, Kuya Edward, napapansin ko. Ikaw ay may kakayahan na magtrabaho at ang mga kapatid mo ay may mga pamilya. So, iisipin mo na lang na may magulang ka na nangangailangan, maghanap ka ng pagkakakitaan at huwag kayong magturuan, maghintayan para sa pagbibigay ng tulong sa magulang nyo. Kaya yan lang ang aking base of experience sa mga anak ko. Ginawan ko ng paraan para naman makita ng mga anak nyo rin na kayo'y tutulungan din. Kung ginawa nyo sa magulang nyo at mga anak nyo ay nakikita, ay bibigyan din kayo ng biyaya ng mga anak nyo. Yan lang masasabi ko. Thank you so much. Para to kay Nanay Pe ha. Nanay Pe, sorry ha, may sakit po kayo. Siguro para sa akin po, siguro nakulangan po siguro kayo ng attention sa inyong mga anak. Kaya kung bakit naging ganyan sila, so maaga sila nag-asawa.
So siguro doon yung attention tsaka yung love siguro na hinahanap nila bilang anak. So kayo namang mga anak ni Nanay Fe, kasi ako, anak ako so family-oriented po ako. So ang mapapayo ko lang sa mga anak ni Nanay Fe, sana maibalik natin yung utang na loob sa ating mga magulang. Kasi ang hirap maging isang magulang. Dahil sa sinapupunan pa lang ang naghirap hanggang sa paglaki. Siguro doon na lang sa mga anak ni Nanay Pe, ibalik natin yung pagmamahal ni Nanay Pe at saka yung sakripisyong ginawa niya sa atin. Yun lang po. Okay. Thank you. Maganda. Attorney Lorna, nakakita ka na ba ng ganitong kaso? May legalidad ba na pumapaloob dito? Parang wala. Ang nakikita ko dito, yung cycle nga, yung cycle of poverty, cycle of ignorance, cycle of dependency. Ang problema kasi, ako nanay rin ako, no? At 5 anak ko na lalaki lahat. And as parent, isipin natin na ang papamanahin natin, our legacy to our children is education. Is kung yung education nila, para pagtanda nila, meron silang ability to support themselves and to support their parents, no? Ang nangyari dito, yung neglect, ang nakikita ko neglect, kasi kung walang birth certificate, yun ang pinaka-problema, wala silang birth certificate. Pag wala kang birth certificate, parang sa batas, wala kang karapatan. You were not even born. Wala ka sa statistics office. That means hindi ka registered, hindi ka makaka-register as voter. At kung hindi ka registered voter, paglaki mo, hindi ka papansinin ng barangay. You cannot register in school. Kahanapin ka ng birth certificate. So, meron naman, siguro kulang rin ang barangay ninyo. Dapat alam ng barangay kung sino ang mga residente ng barangay. Kasi meron ng late registration. Even now, they can still avail of that, no? Wala, tutulungan na lang natin sila dyan. Tulungan na lang natin ng late registration. Kasi ang feeling ko dito, legally, kagaya ng situation ni Edgar, no? Kasi sa briefing natin, the reason hindi siya makatulong, feeling inadequate siya. No read, no write. So hindi niya masama ng nanay niya sa ospital kasi wala siyang matutulong sa nanay niya. Hindi niya alam ang procedure, hindi siya makabasa, hindi siya makasulat. So, vicious cycle. I think it's not too late. It's not too late. Pwede silang kunan ng late registration. At with that, darating na mga benefits under the law. Ayan, okay. Talaga bang no read, no write ka ba, Edward? Nakakabasa ka naman. Konti lang po. Konti lang. Kasi hanggang anong grade ka? Grade 2 lang po. Grade 2. Oh, pwede pang humabol dyan, ha, sa ALS. Pwede pang humabol sa ALS yan. Habang nagtatrabaho ka. Oh, kailangan namin ng hardinero. Pwede ka ba? Opo, bigla, Talagang kailangan lang niyang maghanap, Kailangan lang niya ng pagtulak para may confidence. Dr. Love, ano nga ba sinasabi ng Biblia tungkol sa mga magulang? Honor thy father and thy mother, di ba? Yes, Ten Commandments. Sa bahagi sa Ephesus, letter to the Ephesus, bahagi ng responsibilidad ng mga anak ang pagtulong at pangangalaga sa mga magulang. Pangit na magulang, walang kwentang magulang, bahagi ng responsibilidad ng mga anak ang pagtulong at pagsuporta sa kanila. Now, ang nakikita natin ngayon is not just, hindi lang ito kaso ng cycle of poverty. Lahat naman tayo mahirap Hindi lang ito kaso ng poverty. Nakita natin dito ang kapabayaan ng magulang sa kanilang mga anak. Simple. Birth certificate, hindi na-register ang mga anak. Ano? Anak lang ng anak. Responsibilidad natin i-rehistro ang pobreng mga anak. Yet, ang tanong dito, tungkulin ba ng mga anak? Kasi wala naman kaming pera pambigay sa kanila. Actually, mga anak, hindi kailangan ng pera para lang madama ng magulang nyo na mahal nyo siya. Nakakapagpatato kayo Pwede kang bumili ng magkano lang siopaw, regaluhan mo ng siopaw yung nanay mo. No?
yung willingness, yung kagustuhan ninyo na tumulong at ipadama ito. Tungkulin ba ng mga anak na utang na loob ba ng mga anak sa mga magulang yung existence nila? Hindi po, dahil hindi naman ginusto ng mga anak yan eh. Tayo may gusto niyan eh, di ba? Pero kayo na mga anak, 10 kayo ha, tandaan niyo 10. Ang pagtulong sa mga magulang, kahit sa Bible, tingnan nyo, ang pagtulong sa magulang ay hindi pagbabayad ng utang na loob. Ang pagtulong sa kanila ay pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang. Yung bang pagtanaw ng utang na loob, huwag na yun. Ipadama mo lang ang pagmamahal mo. Ang problema natin nakikita dito, may kakulangan din si Aling Fe sa kanyang anak. 10 ang anak. Ang nakikita natin ngayon ay bunga ng paraan ng pagpapalaki at disiplina ni Aling Fe at ng kanyang asawa sa kanilang mga anak. So ngayon, kung ang reaksyon ng mga bata ay walang amor sa magulang, something must be wrong. May pagkakamali sa pagpapalaki. At yun ay maisisisi sa magulang. Ganun pa man, matanda na mga magulang nyo. Tungkulin nyo na at hindi na dapat ipalaala sa inyo. Kahit man lang bumili kayo ng candy, white rabbit, mairegalo mo sa nanay mo, maramdaman lang niya na iniisip mo siya. Baka lang dumating ang panahon kung kailan ang nanay mo ay tuwid na ang paa, pantay na ang paa, doon kayo magsisigawan sa sementeryo at magpapalahaw kayo ng iyak. Too late. Samantalahin nyo habang humihinga pa ang magulang nyo. Maraming salamat, Dr. Love. Hindi lang yon, yung pagmamahal na ibibigay nila kay nanay, kailangan magsimula muna sa sarili nila eh. 'Di ba? Kung magtatrabaho kayo para sa sarili nyo rin yan. Okay. Doc Mariano, ni isa sa mga anak ni Nanay Fe ay walang may kakayahang tumulong daw sa kanya. Ito ba ay sa palagay mo magpapaulit-ulit sa buhay rin nila? Sa ngayon po, sa nakikita ko talagang sabi nga nito, ni vicious cycle talaga. And ako po sa practice ko po sa ganyang pagtulong sa tao nga sa isip, minsan po, simple lang, huwag mahiya. Sabi ko, huwag kayong mahiya, hindi kayo marunong magsulat or ano. Minsan pinapagsulat ko talaga eh. As in, kahit 6 years old ka or ganyan ka na Edward, di ba? Pangalan mo ba alam mo isulat? Alam mo. So nakapagbabasa ka, sabi mong konti. So naiintindihan natin na natatakot ka tulungan nanay mo sa ospital, di ba? Pero pwede ka talaga magtanong kahit di ka marunong magsulat. Huwag mong irason na hindi ka marunong magsulat o magbasa para daling ko sa ospital nanay ko, di ba? May sakit po siya, hindi ko po alam. Kayo na pong tumulong. Di ba? Puro rason na lang tayo eh. At yung sa talagang pinansyal, kung 100 isang araw, 10 kayo, 1,000 na yun. 50 pesos, magkano na yun? 500 na yun. Di ba? Totoo. Kailangan lang siguro nila magsimula, Doc. Yan po talaga, Ate Coring. Sa akin, yun nga, they really need counseling. It's because, wag nyo na ihagis ulit na hindi rin nag-aral si nanay o hindi kayo nalagaan. Kayo mag-umpisa. Umpisahan nyo. Ayan. Umpisahan nyo ngayon. Tama. Okay, thank you very much, Doc Mariano. Sa ating pong pagbabalik, hihimayin po natin ito kung paano natin sila matutulungan dahil hindi naman po natin kayang paambunan o paulanan ng biyaya ang 10 anak. Ano? Paano ba natin ito mabibigyan ng kaunting paghinga, di ba? Hanggang sa maisip nila na kaya naman nila sa kanilang mga sarili. Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Biro mo, birth certificate lang, hindi pa nakuha. Oh, 4-piece lang, hindi pa nila alam. Yes. Hindi nila alam na pwede pala siyang kumuha ng PWD sa barangay. Oh, hindi nila alam niya, pwede sa barangay, bibigyan ka ng trabaho, street sweeper. Nagwawalis ka lang, kikita ka na. Oh, biro ninyo yon,
Lahat yun hindi nyo alam dahil hindi nyo inaabot at hindi nyo rin inaalam. Kailangan alamin nyo dahil hindi lalapit sa inyo kung hindi kayo ang magpupursige. Okay, para makatulong na lang kami sa inyo. Para medyo magsimula ulit yung gulong ng palad sa tamang direksyon. Counseling tayo, no, Doc Mariano, dito sa mga bata, para lang alam nila na mayroon silang kakayahan at mayroon pa kayong magandang kinabukasan. Bata pa kayo eh. Kahit sa mga anak mo, maliliit pa, di ba? Okay, counseling. Barangay intervention. Ihaharap namin kayo sa barangay lahat para malaman nyo lahat, saksi ang ating staff, para walang lusot yung barangay, kung ano ang dapat ibigay nila sa inyo. For peace, disability, kung ano-ano, trabaho, hindi ba? Ihaharap namin kayo sa barangay, okay? Para makuha nyo na yan. Trabaho sa barangay, okay? Kukuha tayo para kay Edward. At higit sa lahat, check-up at gamot para kay Nanay Fe. Okay? Meron po kaming ugnayan sa mga ospital. So, patitingnan po namin kayo, pa-assess, at tutulungan po namin kayo sa inyong mga gamot sa ngayon. Okay? Okay. So, okay ba yun? O, patawarin nyo na yung inyong mga anak dahil sa kanilang kakulangan, nagaling din sa inyong kakulangan, nagaling din siguro sa kakulangan ng nanay nyo. Hindi ba? Walang naituro. Nga pala, ipag-aals natin yung mga hindi nakatapos, ha? Para kayo ay makapag-aral, at least hanggang high school. Hindi ba? Okay. So, pamilya kayo, magmahalan tayo. Kayo na ang lumapit sa nanay nyo ngayon. Tulungan natin si nanay at tutulungan din namin kayong tulungan ang inyong sarili. Nabanggit na po natin minsan dito sa ating programa yung paikot-ikot ng gulong ng palad na paulit-ulit ng walang pagbabago. Ang gulong ng kapalarang puro kulang sa edukasyon, pagpapabaya sa anak, katamaran, kamangmangan, walang trabaho, sakit na walang pambili ng gamot, nauulit na naman sa mga anak hanggang apo at tuloy-tuloy na sa mga susunod na henerasyon. Kung hindi nyo yan babaguhin. Pwera na lang kung sa isip natin habang may buhay may pag-asa. Pero tayo lang ang makakagawa ng paraan sa ating sarili sa pag-asa na yan kung ating maaabot ang pangarap. At pangako ko naman ito sa inyo, pangako ko ito sa inyo, tandaan nyo ito. Habang kayo ay nagsisikap at ginagawa ang kabutihan, kayo ay uulanin ng biyaya para sa lahat ng inyong mga pangangailangan. Okay? Basta huwag kayong tamad, nagtatrabaho kayo, gumagawa kayo mabuti sa nanay nyo at sa kapwa, magkakaroon kayo ng sapat sa lahat ng inyong pangangailangan. Talaga, totoo yan. Pangako yan ng Biblia, pangako yan ng batas ng Diyos at ng tao. Okay? Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Tito Vic and Joey, susunod na sa Eat Bulaga. Ayan, picture taking tayo. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig at
ang tamad na kinakasama. Tamad po siya. Ay, magtabraw po. Pag uwi po ng galing Kalakal po, naaway niya pa ako, tapos wala pa pong pagkain. Wala kang silbing asawa. Dapat sa'yo, hindi ka nag-asawa. Kaya po, nag-iinit minsan yung ulo ko. Nasasaktan ko rin po siya. Physical violence yan. Kulong yan. Ilang taong ka na, Andrea? 20 po. At ikaw? 18. Ganito kababata, kailangan ng may nag-guide. Sa dalawang batang-bata, 18 at 21, ano ang dapat manaig sa relasyon? Pag-ibig o responsibilidad? Harapin mo face to